Okay, before we start our presentation for tonight, good evening and good afternoon sa lahat ng mga attendees today. Okay, so before we need to do our prayer, can you, pwede sabayan niyo po ako sa prayer na ito, okay? To those who are mga Catholic or something like, sino yung, you can do the sign of cross. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Okay, a true millionaire's prayer. Today, we ask you to bless us so that we may become a blessing. Lord, we commit ourselves to enrich others, but because we cannot give what we do not have, we commit ourselves to become rich. We commit ourselves to serve you and to serve the poor with our wealth. Today, we open ourselves to the abundance of your universe. Use us as a channel of love. Give us the ability to create wealth that will bless the world. Increase our financial wisdom and expand our territories. We place our life in your hand. In Jesus' name, amen and amen. Okay, good evening. Okay, by the way, before we start, I need to introduce myself. I'm Dalia Kalulot. As one of the financial advocate, financial educator, and financial campaigner based in Hong Kong. Okay, so today we'll learn about something, kumbaga, parang mabago man lang yung sitwasyon natin pagdating sa finance. Magkakaroon tayo ng mga ideas. So this one is the secret and to saving and building our future. So sabi nga, building your future. This is the IMG Financial Coaching webinar. So this is a part of our Wealth Academy. Okay, so bakit ito ang natin nakalagay dito, diba? The secret of saving and building your future. Because we educate ourselves financially for us to learn how we properly manage of our personal finance. Sabi nga, become our own financial educator. Sabi nga dito, financial education is not just for the wealthy, it's for everyone. So, kailangan natin na matuto tayo para magkakaroon tayo ng idea, mga strategy kung paano natin i-manage yung personal finance natin. Kasi nga, ang pera, kasi ang finance is yan ang kaakibat ng responsibilidad natin, di po ba? So, kailangan natin na matutunan natin yan kasi sa tagal-tagal o sa based on realization sa sitwasyon natin ngayon, ano pong meron tayo? Okay. So, sabi nga who we are. So, IMG stands for International Marketing Group. This company is established last 2002. IMG is one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines today. And then, this is our, kumbaga, ito yung ginagawa namin to assist people who wants to build themselves and achieve financial security through financial education and building a solid financial foundation. So, iyan yun ang natin na kailangan na tutulungan natin yung mga tao na gustong matuto. We have established partnership with the biggest companies in the financial industry. So there's a lot of big companies na tie up o partner ng IMG. Okay, so our mission here is to create wealth for families. Sabi nga dito, we want to make difference for families. We want to help families know the new solution that will help them cope the increasing financial challenges in constantly changing world. Kasi realize naman natin, di ba, ang daming pagbabago, the innovation, the new normal. But what about our financial strategy? May nabago ba? Kaya nga nahihirapan tayo sa mga responsibilidad dahil hindi natin na-adapt yung mga financial strategy. So dito sa IMG, matutunan natin yan kung paano natin yan gagawin. Okay, so ito yun. Okay, how we do it? Because
IMG, meron siyang may triple E siya, the IMG Complete Solution in one platform. So ito siya. Number 1 is education. We provide the right knowledge and strategy. We want to end financial illiteracy. Kasi nga, sabi nga, financial ignorance can make you poor. Kaya nga minsan, sabi nga na, ang daming kumbaga, ang daming nai-scam, ang daming nawawalan ng pinaghirapan dahil naniniwala tayo because we have a wrong information. Oo, alam na ang alam natin is 'yun, pero sa totoo hindi 'yun yung kumbaga akala natin 'yun na 'yun. Oh, akala natin kikita tayo, akala natin kaya kailangan natin na matuto tayo about financial strategy. Number 2 is execution. We provide the right platform and environment to execute the knowledge and solution. Kaya nga sabi nga, financial education is useless without execution. So, dito sa IMG, we need to execute what we learn and then meron siyang mga platform dito na doon natin yun gagawin. Number 3 is entrepreneurship. We provide a business opportunity to help you increase your income. You can own a business and get into the financial industry. So ito yun ang dapat nating ma-realize, matutunan ngayong gabi na ito. So, ayun, kaya nga i-educate natin, okay, ito yung campaign natin, 30M by 2030. Kailangan nire-reach out natin yan na lahat mga Filipino become financially literate. Kasi nga sabi, financial education isn't an option, it is necessity. So International Marketing Group is committed to educating and empowering to 30 million financially families by 2030. So, tulungan natin paano i-create yung wealth sa mga bawat families natin. No family left behind. So our belief here is many people today are financially struggling due to lack of financial information. Kaya kailangan talaga natin yung financial knowledge, be financially literate. Okay. So our core purpose dito is end financial illiteracy. So end national poverty. So ano po ba ang susi para mapigil natin yun, matigilan natin yun? So education, financial education. Kaya hopefully to those who are attending this here, you are a part of our campaign and we need to share what we learn in order that we can help. This is the way we help people. Okay. So, tingnan natin ngayon ang bawat individual. Sabi nga dito, have you experienced any of this? Ang isagot nyo lang sa sarili nyo is yes or no. Do you have problem paying your bills? Kayo mismo makakasagot dyan. Are you burdened with debt and loan? Do you need to borrow money when emergencies arise? Do you work hard but still not enough income? Are your children growing up faster than you can provide for them? Ang bilis ng panahon, di ba? Ang bilis lumaki ng mga anak natin, but kaya ba natin yan i-provide yung pang-college nila, mga pangangailangan nila kung hindi enough yung income natin or hindi enough ang savings natin, di ba? Do you have difficulty in funding your aging parents' medical needs? Are there times do you argue with your spouse over finances? Halos lahat, karamihan, nag-aaway, nagtatalo ang mag-asawa because of money. Di po ba? Are you satisfied the level of success you have now? Kaya nga, naghanap pa ako ng mga extra income or mga something na mas mataas ang sahod kasi nga hindi enough. Di po ba? So try everything dito. Sabi nga, but still in difficult situation. So we tried everything. Ginawa natin lahat. But bakit? Mahirap pa rin ang sitwasyon. Want to know what to do? First, know the reason why you're in your situation right now. Alamin natin kung ano bang sitwasyon natin ngayon. Kaya, we are living in the fast-changing world. So, a changing world requires changing solution. Kasi nga, a large
a large number of Filipino could face increasing financial challenges if to fail to know the new solutions for a changing world. So, ang kailangan natin, tingnan natin ang pagbabago. Ang tingnan din natin yung mga financial culture ngayon, di ba? Kaya yan ang isa sa dapat na pasukin natin ang financial industry. So, ito yun ang reality. Karamihan, sabi nga, many families fail financially because of lack of financial education. Many think financial education is for wealthy kasi nga sabi pa, pangmayaman lang yan. Mag-invest ako sa stock, pangmayaman lang yan. Ganun yun eh. Many believe that the only solution for financial problem is to borrow money. Yun eh. Halos lahat, 'di ba? Akala natin na yan na ang solution sa mga problema natin, mangutang. Why? Kasi wala tayong naipon. Wala tayong natabi. Many OFW work hard for 20 to 30 years but still retire poor. But if you save your 30-month pay for 6 years, it could grow 10 million in about 40 years. So ang kailangan lang natin dito talaga is matuto where do we put it at matuto kung paano natin yun gagawin. If you think financial education is expensive, well, try financial ignorance. Kaya nga ngayon dapat matutunan natin to. So, dapat alam natin, matututo tayo sa mga basic financial concept. So ito yung financial independence is not a dream, it is a priority that every person should aim for. So taking control of your future, no one would take control of our future kundi tayo mismo. Alam natin how to make money, right? Alam natin paano tayo mag-ipon. But ang tanong, are we in a right way of saving? Yung mga iniipon natin, nasa tama po ba yun? Na kailangan na yung iniipon natin, dapat pala mag-grow yun. Alam ba natin na yung tingnan po natin, yung iniipon natin ngayon, nag-grow po ba yan? At yung mga iniipon natin ngayon, naprotektahan po ba yan? Kasi nga, alam niyo po kung ano yung silent killer of wealth? Dito yun eh. Kaya nga dapat we know how to protect our money in order that we know how to beat that silent killer. So the silent killer is the tax and inflation. So dapat matuto tayo kung paano natin yan ibibit yan. So, dito sa financial industry, dyan lang natin yan matutunan. No one else will do this for you. Walang ibang gagawa kundi tayo mismo. So, ang kailangan natin ngayon para maisaayos natin yung financial house natin, we need to know the building blocks of our strong financial foundation. So this is the way how we build our solid financial foundation. It's like building a house. You build it from the ground going up. Unahin natin dito sa baba. Kaya nga bakit ang laking bloke dito sa baba? Kasi nga ito yung foundation. Why? Kasi nga kailangan natin na mag-ipon tayo sa mga ganitong bagay. Do we have one? Meron po ba tayong naitabi ng ganito? Kasi nga, kung wala tayo, saan tayo tutakbo pag tayo magkasakit? Dito, utang. Di po ba? And then, are we protected? How much we love our family? So, dapat, kung mahal natin ang family natin, we need to protect ourselves because we are the money machine. We are the the breadwinner. Anong mangyayari sa umaasa? Whatever na may mangyayari sa atin. Kaya nga dapat meron ganito ang pag-build natin na meron tayong healthcare sa pinaka-ground. We need to protect ourselves para hindi na tayo mangungutang at hindi naman natin maipagkaila na may mga utang tayo ngayon. Gusto nyo ba na mananatili pa rin tayo na may utang? So we need to take out that debt. We need to manage our debt. So, next, we need to create emergency fund for us na hindi na tayo tatakbo dito pag sakali man, pag mawalan tayo ng trabaho. Saan tayo? Maghanap tayo ulit ng trabaho, saan tayo? Uutang na naman. Kaya nga dapat we need to create emergency fund
para yung naipundar natin mananatili yan sa generation to generation. Do you realize na yung mga mayayaman, bakit generation to generation yung yaman nila? Because naipundar nila ng maayos. May naipamana sila para sa mga sa mga generation. Kaya ngayon, umpisahan natin. We started from our generation in order that we're going flows mostly from going to our next generation. Okay. So, sabi nga, you should consider your health care and protection as a priority. Why? Kasi sabi nga dito, getting long-term healthcare and life insurance are the best investment. Kasi ito yun ang foundation eh, di ba? Sabi nga, like a building a house, build it from the ground going up. So we need to start from the healthcare. So, yan ang pinaka-importante. Why? Even if you save few hundred pesos a month but have no healthcare and life insurance, it will not take you far. Kasi nga kahit gaano karaki yung investment mo, 'di ba? Halos lahat in realidad. Ang daming nagpundar na pagdating ng time during their healthcare crisis na ibintat na isanlayan. 'Di ba? Hindi siya tatagal. Pero pag naipundar mo ito dito sa ground, well, mananatili yan. Kasi nga sabi nga, when you get sick, disabled, or die suddenly, your saving won't last very long. Hindi siya magtatagal. Kung wala kang naipundar dito. Pero kung meron ka, well, meron kang inaasahan at hindi mo madudukot itong nasa taas. Di ba ba? Kaya yan ang dapat nating ma-realize na how important it is. Okay, so this is the realization in our life. Okay, ito yun ang dapat na maintindihan natin. The X-curve concept. This is the X-curve concept is theorize that the person's responsibility generally decrease and wealth generally increase over time. So ito yun ang ano natin eh. This is the money line. The blue one is the money line, the responsibility line, and the yellow one is the money line. So, ngayon nagtatrabaho tayo, di po ba? Ang tanong ngayon, ang income po natin is permanent o hindi? Can you type please if permanent, can you kung permanent or hindi? Okay, can you type please kung permanent ba o hindi yung income natin para alam natin kung sino kumbaga alam natin ba kung permanente ba yan yung income natin o hindi. Kasi isipin natin, sabi nga eh, yung income natin is not permanent. But what about our needs? Di ba permanente? And then ang question is, what if I die too soon? Anong mangyayari sa umaasa sa akin? Kaya nga ngayon pa lang dapat you work for money, nagtatrabaho tayo to earn, to have an income. We need to take care of our family. But the question is, are you secure now? Hindi. Kaya dapat ngayon pa lang, we need to start to build our money line. In order that our big responsibility, mababawasan yan pag once na mag-unti-unti tayong maglagay every time na sahod tayo. So, continuous lang, consistent yan na, di ba, nagsasahod naman tayo every month. So, dapat kada sahod natin, meron tayong ilalagay para pag nagbe-build na tayo ng money line natin. Kaya pagdating ng time, if we live too long, itong nabibuild natin, yun ang magpo-provide sa atin during our older years. Kaya ngayon, habang consistent ka na nagbibuild, yung responsibilidad mo bumababa din. Why? Di ba matapos naman yung mga anak natin ng pag-aaral? Di ba matapos naman natin yung mga utang natin kung tatapusin natin? Di ba? Kaya nga pagdating ng time, hindi na tayo burden ng mga anak natin because we build our money line. So that's the time the money work for us during our retirement period. And then yun yung tinatawag na we are living on interest, na hindi na tayo umaasa sa mga anak natin kasi yun yung ginawa, binild natin, yun na ang mag-provide sa atin.
Sabi nga, you must take care of your responsibilities while building your wealth. If you die too soon, do you have the right protection? Yun ang tanong. If you live too young, do you have the right retirement? Hindi retirement fund ang mga anak natin. Kaya nga sabi nga dito, it is not a question of if, but a question of when. So yun ang dapat nating maiintindihan. So wake up. We must realize life is too short. Life is masarap mabuhay. Pero ang hirap pag wala tayong ibubuhay sa sarili natin, di ba? So yun ang dapat nating iisipin ngayon. Okay? So importance of choosing the right healthcare. So without healthcare, with a major illness, you may lose all your investment. Kaya nga sabi nga mawawala lahat. And then you cannot bring your healthcare benefits provided your company when you retire or resign. Sino po ba dito na, di ba sabi, ay may healthcare naman ako. Oo. Meron ako sa company, o provided ako sa company. Ba't ang tanong, habang buhay po ba tayo magtatrabaho sa company? Kaya nga dapat habang meron tayong libre, dapat magtabi din tayo para pagdating ng time na meron tayo. So, kasi nga medical cost double every 5 to 7 years. Kaya nga dapat maihanda na natin yan. Hospital cannot lead you without deposit or without payment. Di ba ang daming namamatay sa Pilipinas, hindi kawalan ng gamot, kundi kawalan ng pera dahil hindi tinatanggap ng hospital because wala kang i-deposit. Kasi sabi nga, saglit lang po, sabi nga, wala na pong available na ward. Pero pag may pera ka, hahanapan ka pag may na-i-deposit ka, hahanapan ka talaga ng ward dyan para meron ka lang mahigaan dyan. Kaya nga dapat ngayon pa lang, kailangan na natin yan matutunan at maintindihan natin kung gaano ka-importante yan sa atin. Why? Kasi nga dito, kung wala tayong inihanda, well, dito tayo, magsiksikan tayo dito. Mamili tayo during our retirement. Saan ang gusto ba natin? Dito sa charity, dito sa payward, the executive. Di ba mas gustuhin natin yung mga dito? Mahal. Oo nga, mahal. Pero may nagmamahal naman sa pag-aalaga sa atin. Pero kung wala tayong pera, dito tayo magsiksikan. Ano mangyayari pag dito? Minsan pa nagkahawa-hawaan pa, di po ba? Kaya yan ang dapat nating maiintindihan. Okay, so ngayon pa lang dapat pahalagahan na natin, kailangan ko na talagang mag-umpisa para sa ganung doon. Kasi health is our real wealth. Yun ang dapat nating maintindihan. Okay. So dapat kailangan ito yun ang na kung sakali na mag-ipon tayo, sabi nga the final test of a good healthcare. So, tingnan natin kung ano ba yung mga saan po tayo nag-iipon at sa anong mga klaseng health savings na meron tayo. Na dapat kailangan alam natin na meron siya covered siya sa 4 quadrant na yan Meron siyang short-term, long-term life insurance and saving investment. Does it have long-term? Does it have guaranteed renewal? Does it have guaranteed savings and investment? And does it have life insurance or protection? So yun ang dapat nating maintindihan. Yun po bang meron tayo ngayon? Meron po ba yan sa 4 na quadrant na yan? Okay, so yun ang importante talaga na meron tayong alam about sa financial industry. Kasi nga, sabi nga, ang daming mga ino-offer sa atin. Pero pag wala tayong idea, wala tayong alam, i-grab natin yun kahit mahal. Kasi nga, maganda naman talaga Di ba? So yun ang advantages as long as we are financially literate. Okay, so dapat ito ang kailangan nating matutunan. Pag ako'y nag-ipon sa mga ganong vehicle, dapat meron siyang 4 na quadrant na yan. Okay, so yun ang isa sa mga dapat na maintindihan natin. So, kailangan natin na meron tayong, kumbaga, complete financial plan
sa buhay natin. Bakit? Yun na nga, laging sinasabi yan, sa X-Corp pa lang yan eh. If I die too soon, okay, life insurance ang kailangan natin. But if I live too long, investment ang kailangan ko. Na yun ang nagtatrabaho para sa akin na ano na lang ako, pensyonado na ako, gano'n yun eh, pensyon. Pero dapat enough yun na fund na makaka-provide during our retirement period. So this one is the 3 major financial needs na magkukumpleto sa financial plan natin. Meron siyang investment, meron siyang life insurance, meron siyang healthcare because ang investment is to generate continuing income for you when you retire. Life insurance is to protect your family if you die too soon, and your healthcare to provide your health when you retire and stop working. So, yun ang kailangan natin. Okay. So, this one, mag-slide lang ako dito. Ito yun yung mga, isa sa mga meron sa complete financial plan. And then if you want to know about this, more about this, you can ask the people who invite you. But mag-slide lang ako dito. The Kaiser Ultimate Healthcare Builder. So, ito yung tinatawag na 3-in-1 package na meron na siyang meron siyang healthcare, meron siyang insurance, and meron siyang investment. So how it works? This is a contract. This is what we call as the long-term healthcare. So may kontrata siya. Okay, may kontrata siya na magsisave tayo for how many years? This one, it says 7 years. Okay, habang nagsisave tayo, may mga ma-avail tayo ng mga benefits na tawag na such as mga free examination, free dental, free bunot, ngipin, free mga laboratory. Okay. And then once na matapos mo na yung 7 taon, doon na yung savings, doon na yung investment. Kasi nga, magwa-wait ka na lang for how many years while waiting, mag-i-interest siya 10% per annum every year. So, magwe-wait lang tayo ng 13 years. So, equivalent to 20 years old. So, it's up to you kung kukunin mo siya or i-stay mo pa rin siya. Pwede mo siya ilansam, pwede mo siya i-stay. At least, nag-i-interest pa rin until at the age of your retirement period. Okay, so if you want to know more about this, you can ask to the people who invite you. They will discuss you, elaborate about this matter. Nag-slide lang ako nito. Okay, so the next the next bloke. Okay, di ba sa the next bloke is, yon? Life insurance, protection, di ba? The protection. Okay, so understanding the purpose of insurance. We need to understand while insurance is not a fun topic, it is a critical part of our financial strategy. Kasi nga, many people lost money in buying wrong insurance. Ang dami talaga. Kasi nga, syempre, minsan hindi ka makakahindi sa agent na nag-ano sa'yo dahil kilala ko, yung kumbaga dahil utang na loob, dahil maraming reason. And then minsan, bumibili ka na hindi mo naiintindihan dahil kilala mo. Hindi mo naiintindihan. So, ang daming nangyayari. Many people know they have insurance but they don't know how it works. Ay, meron naman akong Sun Life, ate. Yan ang lagi kong sinasabi. Naririnig sa akin. Pero sabi ko, ano po ang benefits na meron kayo? Ilang taon po niyong bayaran? How much is the premium? Ang dami kang Kaya nga hindi alam paano and how it works. If they don't know, if it is not enough, and they don't know how it was priced. Yun, sabi ko, di ba? Kaya nga dapat alamin natin. Kasi nga, tayo ang magti-take charge sa pagbayad. Hindi yung agent. Kaya nga dapat, we must know. You sacrifice a lot of things just to save money. Just one decision of buying wrong insurance, you lost all the savings. Like for example, okay, may nagsasabi sa akin, ate, meron akong bakit nawala, ganito, ganyan. But think of it, hindi naman talaga nawala yun. Hindi lang nila alam.
Yon. Kaya nga dapat matututo tayo what kind of insurance that we buy because there's a lot of insurance. Okay. Kaya nga pasukin natin ang financial industry for us to learn a lot. Okay. So next step, so we have to the third step. Okay, we from healthcare, then protection, and then dito na tayo sa utang, manage our debt because debt can turn into a disease. It could control your life, diminish your happiness, and limit your freedom. In realidad, di ba stress pa po tayo? Kaya nga dapat i-manage natin yung utang natin. Kasi nga minsan nga pag may utang ka na, hindi ka nadadaan diyan sa may ano, lalo na pag ang dami wala kang pambayad, 'di ba? Hindi ka nadadaan diyan sa may lagi mong dinadaanan dahil nandun yung inuutangan mo. Yun eh. Kasi nahihiya ka kasi ano, yun ang realidad. Kaya nga gusto mo ba na gano'n? Na yun nga, mawawalan, maano mo yung mga yung marang mapigilan, maano mo yung kaligayahan mo. Oo. So yun ang dapat natin kasi nga death is a termite that will eat our financial house. Kaya yan ang dapat nating maiiwasan. Kasi ngayon alam ko may mga utang kasi ako nagdumaan din ako diyan. Marami akong utang before. But ang sarap ng pakiramdam pag wala ka ng utang. Because of that, dahil ayaw ko ng stress, dahil kaliwat kanan ako may utang, kaya nga pinilit ko sa sarili ko na matuto ako at pinasok ko ang financial industry for me to learn para makawala ako diyan sa utang na yun. Kasi wala naman iba talagang ano diyan na makawala kundi sarili natin. Ang kailangan lang natin yung determination, disiplina at yung way kung saan tayo pupunta. Yung strategy kung anong gagawin natin. So dito yan, matutunan natin yan. Dito ako natututo. Kaya nga, yan ang sarap ng pakiramdam na yung wala kang yung no, you're not worry about na may babayaran ka pagdating sa yun sabi nga touch me not. Yun ang sinasabi na touch me not. Bakit touch me not? Ang sahod natin touch me not kasi nga dumadaan lang sa palad ko. Hindi ko nga mahahawakan lalo na pag hawak yung ATM, 'di po ba? 'Yun ang tinatawag na touch me not. Okay, so gusto niyo po ba yung gano'n? Kaya nga 'yan ang dapat nating kailangan na mabago. You can never be truly free until you are debt free. Wala talaga. Kasi ito talaga 'yun ang magpapakahirap sa buhay natin. Kaya nga dapat tanggalin natin 'yan. I-manage natin. Okay. Control your debt or debt will control you. Mamili tayo. Tayo ang magkokontrol sa utang o ang utang ang magkokontrol sa atin? Ang pera ang magkokontrol sa atin o tayo ang magkokontrol sa pera natin? Yun ang dapat nating maintindihan. Pay off your credit debts in full and on time. Don't get into more debts. Live below your means. Use cash or debit. Spend on necessity, not the luxury. Make a list of lahat ng mga utang nyo, ilista nyo, and then bayaran natin at one at a time. Uunahin natin yung pinakamalaki ang interest. So meron tayong mga workshop dito sa IMG. May mga online workshop para matutunan natin paano natin tatanggalin yung utang, paano natin i-manage yung utang. Because there's two kinds of debt. There's a good debt and a bad debt. Ang mahirap kung napunta ka sa bad na utang. Kaya nga dapat i-manage natin yung utang na yan. So now, pasukin natin ang financial industry for us to learn. Dito sa IMG, may mga online workshop tayo. How to debt management. Okay, so you need to ask to the people who invite you kung paano nyo yun gagawin. So, next step na tayo, build an emergency fund. Why we need to build an emergency fund? Because emergency is unpredictable. Hindi natin yan kumbaga
maiiwasan. Okay. No matter how much you plan in life, the unexpected things still happen. To prepare for life's little disaster, set up an emergency fund to help pay unforeseen expenses. Kasi nga mawalan tayo ng trabaho, hindi yan maiiwasan. Lalo na nung pandemic, daming nagka-cut cost, di po ba? Kaya nga dapat meron tayong naka-prepare dyan. Kasi nga kung wala tayong nai-prepare well, takbo na naman tayo sa utang. Yung mga extended hospitalization, tragic death, catastrophe, pandemic, typhoon, pag inilipad yung bubong natin ng typhoon, buti kung ibabalik yan, pagbalik dyan sa ibabalik doon sa bubong din natin. Hindi eh. E paano na yun? Pero kung meron tayong emergency fund, yan ang magpo-provide sa mga kailangan natin. So save 3 to 6 months of your total expenses. Sabi nga, total monthly income, isi-save natin yon. Hindi naman sinasabi na lahat ng income mo ilalagay mo doon. Mag-save tayo every month until aabot siya for that long, sabihin natin 1 year. 1 year, the total amount of 1 year. Yun ang dapat nating isi-save for our emergency fund. Para pagdating ng time, meron tayong madudukot. May magagamit tayo. Okay, so dapat ngayon, umpisahan na natin. Kasi yung maliit, lalaki yan. Sabi nga dito, I've been working hard all my life, but I wasn't able to save anything. Where did my money go? Hindi nyo iniisip. Oo nga, kahit ako noon, sinasabi ko, oo nga, di ko nga napansin. Hindi ko nalaman saan napunta ang pera ko. Yun. Pero dapat isipin natin eh. Nandito eh. Because we are in the wrong savings formula. Kasi pagdating ng income, expenses na tayo. Saka na ako magtabi pag may natira. Ang tanong, may natira po ba? Wala eh. Kasi pagdating ng sahod natin, ikaw nagpapakandak-kuba ka ng trabaho, ikaw mismo, pagdating ng sahod, lahat dinadala natin dito. 'Di ba? Payday, add to cart, Shopee. Okay, ganun yun eh. Pero what about you yourself? Meron po ba tayong tinabi? Hindi po masama na gumastos dyan as long as meron na tayong inuuna sa sarili natin. Dapat bayaran natin ang sarili natin. We need to correct our saving formula. Pagdating ng time, income, i-correct natin yun eh. Income minus savings is equals expenses. Ito yun ang bayaran natin, yung sarili natin. Pag gusto mo na maging prosperous, gawin mo ito. This is the better saving formula. Pagdating ng income, nasa Bible po ito, di ba? Nasa Malakay, give 10% of our harvest. Then, love offering. Love offering din, savings and save and invest. Ito, sabi nga, nandoon si Joseph the Dreamer, di ba? 1/5 of the crops during the famine. Di ba? Nasa Bible niya, sa Genesis. 1/5 during the crop. Maglagay tayo para sa during harvest, para pagdating ng tagtuyot, famine, meron tayong magagamit. Di ba? So, yun ang dapat nating gawin. Nasa Bible lahat yan. Kasi nga, sinasabi nga dyan na maraming pagbaba. There's a cycle. There's the day and night, bountiful and famine. Diba? So, yun ang dapat nating ma-realize. Saka na yung expenses. 10% for the love types, 20% for ourselves, and 70% for our lifestyle. Malaki na yan eh. And then sabi nga, what if 70% is not enough? So gagawin natin, ang dami nating pwedeng gawin eh. We need to reduce our expenses. We need to manage our expenses. Diba? Reduce liabilities. Basta as long as meron na po tayong naitabi. Ito yun ang maging,
binago ko talaga nung time na ano, binago ko, kaya nga nabago din ang sitwasyon. Kaya nga ang sarap ng pakiramdam. Kaya nga this is the way, nasa sa atin yun eh. We want to do something na may mabago sa sarili natin pagdating ng time, pero yung ginawa natin hindi rin natin binago eh. Kaya walang pagbabago. Walang nakikitang outcome. Kasi nga hindi binago. So ngayon baguhin natin para may result. Okay. So hopefully na matutunan natin na ganito ang formula ng savings na pagdating sa savings natin. Okay. So how are you doing so far? Sana po ba tayo ngayon? Ano na po bang meron tayo ngayon? Halimbawa, nagtatrabaho tayo 14 years, okay? An average of annual income is 300K. So, sa total amount of 10 years, may 3M ka. What about your savings? Saan na po ba ang savings natin ngayon? So, yun ang dapat nating maintindihan. Saan na po ba? Kasi nga sabi nga dito, it's not what you earn that counts. It's what you keep. Hindi naman basihan kung gaano kalaki ang liit ang kinikita mo eh. Kundi kung gaano ka ka-consistent na magtabi doon sa income na meron ka. Maliit man yan, at least nagtatabi tayo. Di po ba? So, yun ang dapat nating matutunan. Kumbaga, maging discipline tayo sa sarili natin. Maging determinado tayo. Okay. So, para matutunan natin paano natin yung gagawin, how money work for us, we need to learn the rule of money. This called as the rule of 72. Sabi nga, 72, i-divide mo daw siya sa interest rate is equals the number of years for your money double. Ito yung ginagamit ng mga bangko. Ito yung ginagamit ng mga investment vehicle kung paano kumikita ang pera nila, kung paano ang pera nagtatrabaho. Kaya nga dito lang yan sa IMG itinuturo. May nagtuturo ba sa inyo ng ganito? Hindi eh. Kaya nga dito natin malalaman kung saan ba tayo at paano ba natin tayo nag-iipon at paano ba ang pera na kumikita. Okay, so this is an example. Okay, ikaw, nagsisave tayo sa bangko for 10,000. Di ba binigyan lang tayo ni bangko ng 1%? So i-attach natin si rule of money. 72 divide 1 is equals 1. 72 divide 1 is equal 72 years. So, after 72 years, saka pa magdoble ang pera mo. See? At the age, like for example, at the age of 30 years old ka ngayon. So, 102 ka, naging 20,000. Kaya nga, di ba, tingnan natin yung pera na dineposit natin sa bangko. Do you think na anong meron doon? Wala eh. Hindi nga yan naabot ng 1 taon, maubos yan. Lugi ka pa. Why? Because there's an withholding tax, magkano din ang inflation. Oo, yun ang dapat nating matutunan. So, ito siya oh. So, ngayon, ang alam natin, binigyan ako ni bangko ng ng 4% time deposit. Okay, sabihin natin time deposit. So, i-attach natin si rule of money. 72 divide 4 is equals 18. So, every 18 years, magdodoble ang perang iniipon mo doon. So, at the age of 29 plus 18, 47 years old, may 200,000 ka. At the age of 65, may 400,000 ka. So pagkaalis mo, do you think na pagkaalis mo, i-stay lang yan ni bangko ang pera mo doon sa vault nila? No. Ilalagay yan ni bangko dito sa higher interest. So ibibigay natin, 72 divide 2 is equals 6. So every 6, magdodoble ang pera, inipon mo na nilagay ni bangko doon sa 12%. So, 29 plus 6 equals 200. 35 years old, at the age 35, may 200 ka. Every 6 years, magdodoble ang pera. At the age of 65, may 6.4 ka na. Ngayon, kukunin mo na, buta lang ang binigay ni bangko sa'yo. Realidad, di ba? Pag nag-claim ka ng pera sa bangko, ang daming mga giveaways. Kasi nga, ang laking kinikita nila sa'yo. Why di tayo dediretso dito? Kung alam lang natin. Kaya nga sabi nga dito, people who don't understand how money works, they end up working for money.
But people who understand how money works, they let money work for them. So ito yun. Ito yun ang dapat nating matutunan. At ito yun ang tinuturo ni IMG kung paano. Yun. So yan ang dapat na. Sabi nga, kung gusto natin malalaman yung how money works, sabi nga, you need to determine that the higher the interest is the lower the years that you need to wait your money double. Yun yun. So, ang kailangan lang natin, alamin natin kung ano yun at saan yun na mga financial vehicle na pwede nating papasukin na may mataas na interest. So, dito yun. Money work for you. Okay, pero sabi nga ikaw yan, kayod, hinihila-hila mo yun, no? Di ba? Papakadakayod ka, hila para lang may kikitain ka. Anong gusto mo? Ganyan ka, hila ka na lang ng hila? Or ang pera na magtatrabaho sa'yo? Kaya nga ito yun ang inaano natin na build a long-term investment. So ikaw as a depositor, this is an example, ikaw as a depositor, binigyan ka ng bangko ng 0.5% na interest doon sa dineposit ko, paglabas mo, nilabas yan ni bangko dito, ininvest yan sa mga government securities, commercial, mga stock, equities yan. So, binigyan siya ng 12%. Kaya nga, ikaw 4.5 lang ang binigay niya sa'yo. Kaya nga yan ang dapat nating matutunan Kaya nga dapat, kung alam natin pala na pwede naman tayong pumunta dito, meron dito into the mutual fund investment, nagbibigay ng 12%. Once na mag-invest ka dito sa mga investment ng mutual fund, bibigyan ka ng 12%. You go directly on this mga company, i-invest mo yung pera mo dito. So, you are a shareholder. Kung alam mo lang. But if you only know as a deposit, kung wala kang alam, syempre, sa bangko lang ako ate dahil safety yun at Kasi nga, you have no idea. Kaya nga yan ang lagi namin sinasabi, pasukin natin ang financial industry for us to learn more. Okay, so yun ang isa sa mga dapat natin matutunan. Bakit hindi tayo dumiretso dito sa 12%? Hindi ko kasi alam. Dito ituturo ni IMG paano yan gagawin. Okay, so later itatakot na, mag-slide ako doon sa mga bagay na yun. Okay, so let's go to preserve our estate. Protect your future. Do you know without proper planning, your asset and investment may not be protected? Who will get your homes? Who inherit your banks? Can you avoid argument over belongings and keep safe? Do you have fund to pay estate tax? Ito yun ang laki kaya pag nabayaran mo ang estate tax, lalo na pag ang nakapangalan doon is wala na. Kaya nga dapat alam natin how to preserve kung ano yung mga pinaghirapan natin. Okay, so dito sa IMG, tuturo sa atin, i-guide kung paano natin yung gagawin. Okay, so get started. Okay, the solution for a strong financial foundation. So ito po yun. Ito yun ang kailangan natin na matutunan. Okay, so sorry, wait. Okay, so ito yun ang kailangan nating matutunan na kailangan na meron financial house natin or financial build natin is meron tayong growth, safety, tax advantage at protection. So your plan for the future, can it be potentially grow to achieve your goal? Isipin natin, yung iniipon natin, nag-grow ba yon? Na madali nating ma-reach yung goal natin. Safe po ba yon? Tax advantage po ba yon? And meron ba siyang proper protection for the family? Kaya yun ang dapat nating matutunan na dapat once na we started on our financial future, we need to know about this growth, about this final test. So, dito, reduce your debt. You need to pay yourself. You need to make money. You build up equity and preserve your estate. So, pag meron ka nito, andito na yung 5 na yan. Okay. So, sabi nga maganda yan. Pero, paano ba magsimula? Sino ang pwedeng tumulong at ano bang mapapala ko dyan? Okay.
nasa sa'yo yun. Ano bang mapapala ko? Well, nag-grow yung finance ko. Well, nag-grow yung marami akong natutunan ng mga strategy. Yun ang dapat nating kasi nga, sabi ko nga, pag marami kang alam in terms of financial strategy, ang dami mong magawa. Kahit sa maliit na amount na meron ka, marami kang magawa niyan. Okay? So, yun ang isa sa mga dapat na matutunan natin. So dito, yung extremely valuable na helpful platform for a newbie to things financial. So ito siya dito sa IMG, meron tayong mga workbook, workshop, okay? Ito yun yung mga new world possibilities. May libro tayo dito. If you want to grab this book, you can ask to the people who invite you. They send you an email. And then may link doon para ma-download nyo po yung book na ito if you want to read this book na to. Okay. So, ito yun ang mga company na partner ng IMG in terms of life insurance, in terms of mutual fund. Andito siya, si Soldivo, si Life Insurance, si Fidelity. Itong mga company na ito, pwede kang makaka-access lahat ng ito. Okay. So, ito yun yung mga top benefits ng IMG as long as you enroll in IMG. Sabi ko nga, meron tayong mga free ebook, may mga workshop. Dito sa workshop na to, ito yung mga topic na pwede nating pag-aralan. This coming Saturday and Sunday, ang topic ngayon is Strong Financial Foundation, ang workshop. 2, if you want to attend this one, you can ask to the people who invite you. Well, mag-ano tayo, mayroon tayong kumbaga, magbabayad tayo. But if you are an IMG member, unlimited na po iyan. Okay. But kung hindi pa, limited lang po ang meron tayong maatenan. Okay, so meron tayong mga financial check-up, mga exclusive benefits, okay? Meron tayong mga free accident insurance as long as you are an IMG member. Meron ka ring Fidelity Life, insured ka rin from Fidelity Life Insurance. May vision care ka rin na mama-avail. Okay, libre po yan. Okay, so may mga free consultation tayo sa mga Kaiser Healthcare product. May mga discounted na mga medical services for members and immediate family. And ito yung maganda. Okay, as long as you enroll in IMG, okay, you already started your mutual fund investment from the Soldivo funds. Pwede kang maglagay ng 20 pesos a day or 20, as long as minimum of 20 pesos, you can buy a share from the Soldivo funds. As long as you are an IMG member. Only. Kaya nga, sabi nga, para malaman talaga natin, inano talaga how determined we are in terms of saving, how, kumbaga, paano tayo maging habit. Kaya nga, sabi nga, 20 pesos a day, kaya nga nating bumili ng corneto, di po ba? Yung mga ice cream, yung mga soft drinks na worth how much? Bakit hindi na lang natin yan itatabi? Isi-save muna natin yan. At least, meron tayong pagdating ng time. Okay. So, ito siya. You already started with this as long as you are an IMG member, your registration there, meron na yan. Nag-umpisa, dagdagan nyo na lang, mag-top up na lang kayo, pinaka-minimum ng 20 pesos a day. Or kahit hindi naman yan pero ang inaano kasi namin, make it a habit of savings. Kahit 20 pesos lang. Kaya natin yan. Ang problema kasi, ang habit kasi natin, wala eh. Kasi nandoon tayo sa habit of eating, habit of spending. But in terms of habit of saving, kaya nga dito ini-emphasize ng dinidetermine talaga ng bawat individual
para mahabit na mag-iipon. Okay. So may mga healthcare products tayo, may mga life insurance dito sa IMG. Ito siya, ito yung mga buy term and invest the difference. Okay. So ang daming mga klaseng mga insurance. So ito may exclusive, ito yung exclusive IMG member, may free investment seminar about mutual fund. Then as an IMG member, you are an entry fee. Okay, so meron tayong Atram, Soldibo, Filiquity, Pelam, FAMI, Sun Life. So iyan yung mga mutual fund company na we can directly invest in that with zero entry fee. Okay, may online trading tayo dito sa IMG, okay, by Abacus, okay, ito si Ozone. So now partner ng IMG si Palawan para sa mga malalayo, sa mga sulok na hindi mari-reach out doon sa IMG. Every naman barangay or every municipality may Palawan naman. So you can go over to the transaction through Palawan. Meron din tayo, maka-discount tayo ng mga non-life insurance. In case na may mga sasakyan tayo, hindi na tayo dadaan ng agent, kundi diretso na tayo po dito. Okay, in terms naman sa mga real estate, si SMDC, si Ayala Land, the MCI, yan yun ang mga partner ng IMG. We can go directly to the blue chip of this real estate company. May Haven Infinity din tayo. Meron din dito sa IMG yung mga discount courses na mga online. Kasi nga 'di ba innovation na ngayon, yung normal na mga online na ang sundan dito, mayroon din mga tutorial dito. Paano natin yun gagawin? How to market through online. Okay. So, yan ang pinaganda sa IMG. Kung kilala nyo si Everest, si Sips and Peter, dito naman sa IMG si Everest. Meron tayong apps. So, as an IMG member, if you want to buy a car, meron tayong auto program. Makaka-discount ka, malaki ang madi-discount mo nito. Okay, as an IMG member. Okay. So, may mga rewards din. As long as if you go in the financial industry. Okay, kung pasukin mo yung financial industry, merong mga rewards. Kung gusto mo, it depends on you. Kung gusto mo i-grow yung personal finance mo or gusto mong i-go ang business side ng financial industry, it's your choice. Okay, so own a business, become a financial educator, own your time, may online system, makakatulong ka pa sa kapwa pamilya natin, sa mga kapwa Pilipino, matulungan natin sila paano maisaayos nila yung pinaghirapan nila. Achieve the income you want, become a debt-free. So, ito yung goal natin. Okay. So, travel around the world. Ito yun, may mga may mga, tawag nun, may mga qualification. Okay. So, ito, may mga world recognition. Okay. May mga free eats in all. Okay. So, entrepreneurs, ito yon ang sinasabi natin na build your business worldwide. Earn additional income, more than 50 or more extra income a month, no quota, no selling, you can start part-time. Kaya nga sabi nga, use your spare time in a productive ways. Sa anong paraan? Ate, busy kasi ako kasi wala akong time. Can you calculate your time? Ilang oras po tayo nagtatrabaho, ilang oras tayo natutulog, yung natira doon saan po ba napunta? So yun ang dapat natin na isipin na we need to use our spare time in a productive way. Sa anong paraan? Pag-aralan ko ito kung paano ko pagyamanin, kung paano ko isaayos yung pinaghirapan ko. Yun ang dapat nating matutunan. So, dito sa IMG is a one-stop shop. If you are an IMG, kagaya sa, di ba, pag meron tayong SM card advantage, di ba? Lahat ng meron sa SM, nakaka-discount tayo. Diba? So, as well as in IMG. But IMG is the financial industry. Okay. Do it yourself. Okay. Ang kailangan lang natin dito is matuto. Okay. So, as an IMG member, you can access all of these company na hindi ka nadadaan ng mga agent. As an IMG member, you can represent with all of this company. Okay. So, yun ang maganda kasi hindi ka na lalabas. Kung gusto mo maghanap ng healthcare, dito ka na, meron. Kung gusto mo ng insurance, meron. Kung gusto ng investment, meron. Kung gusto mo ng bumili ng bahay, meron dito. Kung gusto mo man ni-insure yung bahay mo, yung sasakyan mo, nandito na. Hindi ka na lalabas.
So yun ang advantage as an IMG member. Okay. So, become your own money manager. So, in a one-stop shop financial platform dito sa IMG. So, ganito yon. Okay. So, idagdag natin dito, increase your cash flow. Bakit kailangan kong i-increase ang cash flow ko? For me, to fund all of the above. Diba? I-increase ko kasi hindi kasi kasya ang sahod ko. Paano ako makakapag-ipon ng healthcare protection ko? Paano ako ng insurance ko? Paano ako makakabayad? Nandito siya, go do IMG business. We have the online system, we have the system, we have the platform that we need to follow. Kailangan lang natin yun sundan. Okay, so increase cash flow, go IMG business. Then, meron ka nang makakapag-ipon ka na for your healthcare protection. Nandito si Kaiser. Makakapag-ipon ka na ng life insurance. Nandito si Most Eaten. Ito yung term. Mura lang to. Okay. If you want to know about this, you can ask the people who invite you. They can discuss about that. Then, meron din, paano mo babayaran yung utang mo? Go IMG business. Be in the environment of the financial industry. Yun. Emergency fund, meron tayong mga short-term na mga investment. Okay. So investment, ito siya. Long-term investment. So yun ang isa sa mga advantage as an IMG member kasi nandyan na lahat. Ang kailangan na lang natin is gawin na lang natin. Okay. So naiintindihan po ba kung anong natutunan natin ngayon? Okay, so become your own money manager and build your financial foundation faster. So mabilis na lang ang pag-grow mo, mabilis na lang ang pagbabuild mo sa financial house mo na maging solid. So yun ang isa sa mga advantages as an IMG member. So anong gagawin natin ngayon? We need to act on it. Action step. Do the partial financial checkup. We have the financial checkup every Thursday for us to know how financially healthy are we, kung anong gagawin at alin ang uunahin natin. So become a lifetime member, enjoy the benefits of an IMG member, direct access to the IMG providers, discount on privileges, entrepreneurship program. So if you are an IMG, meron kang code na iyon ang gagamitin mo. Okay, build your solid financial foundation. Start with invest in your long term, protect your family, invest in mutual fund. So if you build a solid financial foundation, through Kaiser, you start it already. To the from healthcare insurance through Kaiser, meron ka ng healthcare, may life insurance ka na at may investment ka na. So dalawa na lang ang kulang mo sa financial house mo. So yun ang dapat nating maintindihan at matutunan natin yun. So take action now. Bakit? You will have always an excuse not to save or invest. No matter what your excuse is, one thing is for sure. You're going to get older every day next year. No matter what your excuse is, your child will grow up and enter college and you will need more money for her education. No matter what your excuse is, you will eventually retire and stop making active income. You have to prepare for these kinds of situation. Be with a group who inspires you. When the numbers of your group save, they will also inspire you to save. IMG mission is to convert people from being spender to saver and teach them how to save in a right way. So yun ang purpose namin. Yun ang goal namin. Okay. So if you are an IMG member, meron kang portal na ganito. Okay, nandito na si Soldivo Funds. Okay, Soldivo yun. Magdagdag ka na lang dito. Iyon ang meron ka nandito yung certificate mo to avail your life insurance. Nandito si Everest, nandito si Money. Ganito makikita yung portal mo as long as ito yun ang mga benefits no meron ka. Okay, so hindi na lugi yung nabitawan mo. It's just only one-time lifetime enrollment. And then you have all this what? Sabi nga, you got it all. Sabi nga sa SM, 'di ba? Ano ba yung tawag nun?
ano ng SM is you got it all. So, nandito ka na. Nandito lahat na. Okay? So, yan. Okay? So, we campaign. Okay? So, to those who are attendees here, can you send us your email name to the people who invite you in order that you are a part of our campaign? Ilalagay namin po kayo doon sa counter ng financial literacy campaign. Okay? So, this is my last slide. Okay? So, sabi nga dito, financial independence is not a dream. It is a decision. Yun. Decision po yan. Kasi nga, sabi nga, if you have a dream, turn it into goals in order that marireach mo yung decision na yung ano mo yan, tawag nun, yung mga pangarap mo yan. Hindi ka lang nag-daydreaming. Sabi nga, hindi masamang mangarap, hindi masamang mangarap, oo. Yun na nga, mangarap ka. Pero pag hindi mo ginawa, hindi mo siya turn into goal, ay magdi-dreaming ka lang talaga. 'Di ba? Walang bayad po ang mangarap. Pero mahirap pag yung pangarap na yun, hindi mo yun tinutupad. Kasi nga, para kang nababaliw dahil nagde-dreaming ka lang. Okay po ba? So, have a nice learning to everyone. Once again, I'm Dalia Kalulot Moralde as a financial educator based in Hong Kong. Good night and God bless to everyone. Okay, keep safe. Hopefully na may natutunan po tayong ngayong gabi.